inaanto kayo, matulog kayo. Hindi lang sa amin galing yun, sinabi na rin sa amin ng mga reviewer namin, ng mga prof namin na pag inaanto kayo, pakinggan nyo yung utak nyo. So, yung affirmations niya, yung talagang positive mindset na hindi, kaya ko to, lalagpas ako, mapapasa ko to in one take. Parang ganun siya. So, wala naman, ang buhay ay hindi karera. Parang sayang sa oras and sayang sa points. Kasi nangyari sa akin yan sa exam. Accountancy students, diba, madalas pinagdududahan natin sa sarili natin kasi minsan yun yung tamang gawin. Like, naisip natin tamang gawin. Pero, guys, give nyo yun sa sarili nyo na pagkatiwalaan nyo. Kasi nag-review kayo at nag-aral kayo. So, yun. Hey Silvers! Hey Mother Dear! It's me, Jella, and for today's vlog, I welcome you to College Gelartical. Sabi ko, bagong pangalan yan guys, kasi naisip ko na last semester na natin sa college, iti-take natin this sem. So sabi ko, ay gagawa ako ng episodes ng college dito ngayon sa ating last sem. So, abangan nyo, medyo dadami yung mga video natin about college. So, umpisahan natin nga sa title na rin mismo nakalagay. Pag-uusapan natin yung mga college habits na sinusubukan ko talagang tanggalin sa akin. Nag-reflect talaga ako nung nagbakasyon kami, girl, kasi sabi ko, may kailangan tayo tanggalin. Kailangan natin mas pagigihan kasi last 3 months na lang namin. And kaya nabuo yung College Gelarticals kasi realize ko na onti na lang ang panahon na tayo ay papasok sa paaralan. So sabi ko, puhon diba loobin, hindi na tayo papasok dyan kasi gusto ko na rin lumaya dyan. So sabi ko, ay kailangan ma-share ko naman sa kanila yung kung anong feeling na mag-aral ng accountancy sa aming school. So ayun, sabi ko, kailangan meron ako medyo ma-share ng mga episodes about accountancy. Kasi diba nasimulan ko na din to dati pero hindi ko siya natuloy-tuloy. So ayan, simulan na natin ang ating vlog kasi alam ko yan yung dahilan ko bakit niya pinindot to. So simulan natin in 3, 2, 1, let's go! Okay, so naglista ako ng 6 na bagay or college habits na sabi ko ay hindi na talaga kita isasama talaga sa SEM na to talaga, B, kasi hindi ka nakakatulong sa akin. So, ayun, naglista ako ng 6 and yung first ay, tingnan mo, English to. Wow! Ignoring easy topics because they seem too easy. Most especially sa review or sa integ, pag nag-integ na kayo sa mga accountancy students yan, mostly, hindi naman mostly, talagang lagi yan nasa dulo kasi parang pa-boards na yun eh, di ba? Parang yun na yung mga board subject exams. Ay, board subjects. Yun na yung mga puro major sabay-sabay. Eh, meron kasing times na, di ba, parang kapag, lalo na pag description lang, yung mga meaning lang ng mga bagay na mababaw lang dapat, na matatama mo naman talaga dapat siya, pero hindi mo kasi siya binasa ng maayos or hindi mo siya pinagtuunan ng time, hindi mo siya pinagtuunan ng pansin kasi parang for you, for me pala. For me, common sense lang siya or talagang parang alam mo yun, kasi parang introductory lang siya so hindi ko na siya papansinin, parang ganun. Eh, hindi siya nag-work kapag integ na yung tinitake mo kasi minsan sa exam, sinusurprise ka niya, B, and sayang talaga. Bawat punto sa exams, lalo na pag integ, guys, is critical and manghihinayang ka talaga kapag namali mo yun. So, yun yung isa talaga sa sabi ko, hindi na talaga mauulit, hindi na mangyayari ulit. Kasi parang alam mo yun, dapat alam mo yun eh. Parang yun na yun eh. Parang foundation. Tsaka, mahalaga talaga meron kang strong foundation. Kasi para kahit ikot-ikutin yung sa exam, alam mo rin sumunod sa ikot niya. So, next is thinking I need to finish everything in one sitting. Ayan, lagi akong biktima na itong mindset na to. Kasi kami, diba, mabilisan kami kasi tri-sem. Hindi ko alam sa lahat ng mga schools, pero kami kasi tri-sem kami. And then, yun nga, nabanggit ko, 3 months lang ang meron kami for the sem. Eh, kapag kami kasi, diba, merong, ewan ko sa inyo, basta, experience ko tong vlog ko to. Nangaway. So, ayun, meron kaming PMDE, MDE, PFD, FDE. 4 yan, pagkakasyahin mo siya sa 3 buwan. Eh di, ang minsan ang kinalabasan is 2 weeks ang pagitan. Mag-e-exam ka na naman. Eh, yung topic na aaralin nyo is parang talagang pangbuo na. Kunwari, FAR, pangbuong FAR. Yung parang ganon. So,
lagi kong mindset kapag uupuan ko yung isang bagay na kailangan ko tong matapos, kailangan ko tong itong topic na to, kunwari 3 topic or 4 na topic yung nilalaan ko ngayong araw na to, kailangan matapos ko talaga siya buong araw na yun. Pero syempre, di ba, hindi naman tayo Superman, so minsan hindi ko rin natatapos, so parang nagigilty ka naman tuloy, parang ganyan, parang feeling mo hindi ka productive and all. Pero ngayon na-realize ko na kahit matapos ko yun, tapos yung utak ko hindi naman maayos. Like, alam mo yun, lutang-lutang naman. Like, for the sake na madaanan ko lang siya. Ganon din, dadaanan ko lang din ulit. Like, mas maganda na ready yung utak mo na talagang ito, iintindihin ko muna siya, ito iintindihin ko naman. Wala naman, ang buhay ay hindi karera. Pero kasi minsan hindi naman natin maiiwasan talaga yun na talaga pipilitin natin yung sarili natin talaga na i-push na kailangan matapos ko to kasi next week na yung exam, tas marami ka pang re-reviewin. So, hindi natin masisisi yan. Pero yun yung isa sa sabi ko, di siya helpful for me na medyo babawasan ko lang ng onte. Di kasi for me, mas maganda kasi yung gets mo siya na hindi ka nagpapanik. Alam mo yung may closure ka bawat topic, yung ganun, like, gets mo talaga siya, na may explain mo talaga siya, ganun. Hindi siya yung minadali mo lang. Kasi kapag nakita mo siya sa exam, tapos, ay, ito, parang familiar. Hanggang dun ka lang, hanggang familiar ka lang, hindi mo naman masagutan. So, ayun, parang sayang sa oras and sayang sa points. Kasi nangyari sa akin yan sa exam. So, ayun, medyo babawas-bawasan ko lang yung mindset na ganun. So, next. Third is saying I'll start in 5 minutes, then it turns into an hour. So, ito naman, madalas nangyayari to sa akin kapag malayo pa yung exam. Like, yung meron pa akong 2 linggo. Yung ganun, alam kong meron pa akong marami-raming days para ma-topic or ma-tackle yan lahat ng topics na yan. Minsan, sabihin ko or mag-alarm ako ng alas 4, tas or kaya alas 5, tapos ending, magigising ako alas 7, ganon, kasi nag-a-adjust ako ng tulog, kasi sabi ko, ay, hindi, marami pa akong days para ma-review yan. So, ayun, medyo babawasan ko rin, medyo lang naman. Kasi sayang yung oras talaga, Day. As in talaga. So, sabi ko, hindi na maganda yung, alam mo yung mamaya-maya ka na mamaya-maya. Kasampung scroll pa, tapos mauwi ako sa 20, tapos mauwi ako sa 30, tapos sabihin ko, pag nakita ko yung orasan, 7:59, ay mag-start ako ng alas 8, tapos mamaya-maya, pag nakita ko na may oras, 8:05 na, 9:30 na lang ako mag-start, ganon. So, ayun. Hindi na para ulitin sa next. So, Next is not listening to my body. So, ito guys, hindi lang to for me. Feeling ko ito pwede ko rin masabi sa inyo. Especially dun sa mga paintag na or sa mga magtitake ng accountancy. Parang awa nyo na pakinggan nyo yung katawan nyo. Swear talaga. Kung inaantok siya, matulog muna kayo ng 5 minutes or 10 minutes. Meron akong friend, like, kapag inaantok siya, hindi niya pinipilit yung sarili niya na mag-aral. Hindi niya pinipilit yung sarili niya na mag-review, na iinom siya ng kape or whatsoever, hindi. I-idlip niya talaga siya, be. And then, ewan ko, parang marunong na talaga yung mag-react yung body namin na i-idlip ka lang talaga ng 10 minutes tapos parang refreshed ka na. Ganon. Ewan ko rin, pero matututunan rin. Pero ayun, mas maganda na inaanto kayo, matulog kayo. Hindi lang sa amin galing yun, sinabi na rin sa amin ng mga reviewer namin, ng mga prof namin, na pag inaanto kayo, pakinggan nyo yung utak nyo. Kasi wala rin kayo maintindihan. So, sayang lang yung oras nyo na pinipilit nyo siyang intindihin na para tayong lasing, magbasa, wala naman tayong nuggets. So, mas magandang matulog. And kasi, di ba, mas pangit na pag siningil ka ng katawan mo tapos kalagitnaan ng exam, tapos or kaya ng exam, 'di ba? So mas maganda pakinggan mo na talaga, parang awa mo yung katawan mo kasi yan ang iyong puhunan. Woo! Next, number 5, double checking every answer too much. Ito naman guys, ito ay kadalasan kong mali. Hindi lang ngayong 4th year ako, kundi simula nung 2nd year, 1st year, nagsimula ng accountancy. I swear talaga every exam, like meron akong mga moments na alam ko siya, tama na yung sagot ko, pero may time pa ako para magduda. Ganon, be. Tapos, syempre, pag may time pa ako para magduda, babalikan ko yung lahat.
babasahin ko ulit, tapos itatry kong isolve na baka may mali, baka ganito siya, ay baka nga ganito. So magda-doubt na ako, overthink ko siya, malala, to the point na buburahin ko siya at papalitan ng maling sagot. Ending, mali ko siya. Pero tama ko yung una, ganun. Ewan ko kung meron nakaka-relate dyan. Pero after talaga nung exam na yon, nakalimutan ko ano yung exam yun. Sinabi ko talaga sa friend ko noon na sabi ko, ay never na talaga ako magpapalit talaga ng sagot. Be, pag yun na yung pakiramdam kong sagot at tama sa unang basa ko, yun na yun. Kasi minsan napapahamak ako kapag ino-overthink ko siya or binabalikan ulit or iniisip ko pa ng malalim. Kasi minsan, eto, shinare sa amin to ng prof namin or ng reviewer namin na powerful yung utak natin, guys. Parang awa nyo na. Pakinggan nyo yung utak nyo. Kasi kapag binasa nyo yung isang bagay, syempre kapag may retention kayo, nandyan lang yan. Subconsciously, alam ng utak nyo yung sagot. Kailangan nyo lang pagkatiwalaan minsan yung sarili nyo. So, ayun. Syempre kasama na yung dasal at tiwala kayo. Kasi hindi naman talaga purely sa'yo dapat. Pero ayun, pagkatiwalaan mo rin yung sarili mo minsan. Kasi, di ba, tayo mga accountants, parang, wow, accountants, wala pa nga ni. So, basta yun yung mga accountancy students, diba, madalas pinagdududahan natin yung sarili natin kasi minsan yun yung tamang gawin. Like, naisip natin yung tamang gawin. Pero, guys, give nyo yun sa sarili nyo na pagkatiwalaan nyo. Kasi nag-review kayo at nag-aral kayo. So, yun yung itatak nyo sa utak nyo. So, yan. Then, next, lastly, ang tatanggalin ko na talaga is yung negative mindset. Alam ko, hindi ko siya matatanggal agad-agad. Like, yan. Wow, may tunog. Hindi ko siya matatanggal agad ng ganon. Diba? Pero pag-aaralan ko talaga siya na hindi ko siya isipin. Kasi yun yung dumali sa akin last sem. Sa MS, guys, ano namin yun, isang integ subject, and parang una pa lang ang mindset ko na, ay, hindi ko siya maitatawid. Hindi ko siya kaya. Actually, yung buong integ na to, ang mindset ko dyan is negative. Okay, sinimulan ko siyang pangit yung alam mo yun, wala akong winner mindset nun eh. Na parang, okay lang ko siya i-take, pero parang feeling ko sa sarili ko, hindi ko to kaya, hindi ko to malalagpasan, like, marami to, mahirap to, parang ganyan. Basta sobrang negative ko mag-isip nun, and ang pangit ng kinalabasan niya, guys, like for me. Kasi ayun nga, paulit-ulit natin sasabihin, helpful na maniwala kayo sa sarili niyo, sa kakayahan niyo, and sa kakayahan ni God na gawin sa buhay niyo. And kapag sinimulan mo kasi yung pag-aaral mo or yung isang bagay na ginagawa mo in a negative mindset, tuloy-tuloy na yan, like domino effect na siya. So, parang subconsciously yung utak mo, iisipin na hindi talaga kaya na ito ni Master. So, medyo lalaylo siya. Medyo hindi mo siya talaga magigets. Kasi hindi nagpupush yung utak mo na kaya natin to. Walang ganong mindset. So, tsaka guys, hindi helpful talaga ang negative mindset sa integ or sa kahit na anong bagay. So, ayun lang naman. Natutunan ko siya kasi sinabihan ako ng friend ko na kapag tinatanong nila na, uy, i-give natin to. Ako talaga yung pinaka-negative sa amin mag-isip na, ay, hindi ko na yun kaya, i-give ko na yun sa kanila. Like, tanggap ko na ngayon pa lang na ganyan-ganyan. Like, ganun agad yung mga phrases ko. And then, sinabi sa akin ng friend ko, alam mo, babaguhin ko na tong ganito kasi yung isa nating ka-classmate, like, kaya medyo, syempre, nag-effort naman siya mag-aral or lahat naman kami nagre-review talaga. Pero, feeling namin, like, isa sa nag-push sa kanya maliban sa utak niyang sobrang mahiwaga ay yung affirmations niya, yung talagang positive mindset na hindi, kaya ko to, lalagpas ako, mapapasa ko to in one take. Parang ganun siya. So sabi namin, ay hindi na talaga, naririnig talaga tayo ng universe. Kung ano yung lagi mo sinasabi, yun talaga yung mangyayari. So, ayun, isa yon sa pinakatatanggalin ko talaga negative mindset. Number 1 sa listahan ko yan. Pero hinuli ko siya kasi para tumatak talaga sa inyo din na kayo din, parang awan nyo na, huwag kayong mag-negative na isip-isip kasi hindi siya helpful. Pero alam ko mahirap siya tanggalin kasi kahit ako nagsastruggle ako. Pero yun lang yung pinaka-main point ng video na to. Na kailangan meron kang winner's mindset, lalong-lalo na kapag mag-i-integ ka na. So, ayun lang.
thank you for watching. And kung may mga gusto kayong mga questions or may mga gusto kayong i-clarify or kaya may gusto kayong ipagawang content related to accountancy or something sa college, pwede nyong i-comment down below and tatry ko sasagutin or gagawin. So, ayun. Thank you for watching. I hope to see you in my next vlog.